Up close and personal with DJ Sensha. Hello mga Happy Noise! Welcome back to Happy Pilipinas. You're still with me, DJ Sunshine, ang babaeng naniniwalang sa tuwing pagsikat ng araw, may pag-asa ang ating bayan. Ngayong umaga ay mayroon tayong bisita na sasamahan akong tsumika tungkol sa isang bagay na bet kong pag-usapan. Naaalala niyo po ba yung mga panahon na tuwang-tuwa tayo sa Snake? Yung Snake na laro sa Nokia 3210? Kung ikukumpara natin yan sa lagay ng teknolohiya natin ngayon, ay napakalayo na talaga ng narating natin. Kahit pa sabihin natin na medyo huli ang ating bansa kumpara sa iba, sadyang napakalayo pa rin na talaga ng narating ng teknolohiya sa Pilipinas. Iyang mga cellphone na yan. Ngayon, Android phones na. May computer, ngayon laptop na. Meron pa tayong internet at ngayon may wifi na. Yung mga bagay na yan ay tinatawag na Information and Communications Technology or ICT for short. Dahil sa laki na nga ng pinagbago ng ICT sa ating bansa, marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang epekto ng makabagong ICTs sa ating mga tradisyonal na media gaya ng telebisyon at syempre ng radyo. May ilan rin ang kinatatakutan itong pag-asenso ng ICTs dahil baka raw hindi katagalan ay mapalitan na ating mga tradisyonal na media ng mga bagong medyang dala ng mga makabagong ICTs. Kaya para naman maliwanagan tayo sa tunay na epekto ng pag-asenso ng ICTs sa mga tradisyonal na media ng ating bansa, narito ngayon ang music specialist and artist and events coordinator ng ating sister radio station Easy Rock 96.3, walang iba kundi si Mr. Alex de la Cruz. Magandang umaga po, Sir Alex. Welcome to Happy Pilipinas! Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa aming imbitasyon. Para po sa ating mga tagapakinig, dahil ako po alam ko na po pero ilang taon na po ba kayong nagtatrabaho sa Easy Rock? At bago po sa Easy Rock, mayroon pa po ba kayong ibang mga radio station na pinagtrabahuhan? So, gaano katagal na po ba kayo sa radio industry? 2018 sila. So, 2015, 7 years. Love radio ako dati, 6 years. Oh. Tapos nag-IFF. So, lagpas 10 taon na ho pala kayo nagtatrabaho sa isang radio station. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano ba yan simula nung mga panahon na simple pa yung ating mga ICTs hanggat sa unti-unting umaasenso, may mga bago na namang naiimbento. Ano po ba yung mga naging pagbabago sa inyong karanasan, sa inyong trabaho upang tumakbo ang isang radio station? Kasi nung sa Love Radio, wala, the usual plaka. Plaka? Di manual pa po yan. Manual, tapos cassette tape. Cassette tape. Ibig niyo po sabihin, iniipon na po at nire-record na dito sa cassette tape na ito yung mga kanta sa tamang pagkakasunod-sunod na ipapalabas, i-e-ere sa isang radio program show. Ganun po ba? Oo, parang yun. Tapos, yung reel, meron po sila na tawag na reel. Yung parang pang sine po ba yan? Oo, parang gano'n. Pero salang mo lang. Tapos dalawang reel. Ilang oras na po yun ng radio program? Depende ata yan sa kung ano yung ginawa nung pinaka-tech nila. Tapos yung pinaka-commercial nila, cartridge. Cartridge? Ano po yun? Parang i-record ng voice-over, tapos yung tech, ita-transfer dun sa cartridge. Tapos pipitan, parang ano lang yun, manual lang talaga sa atin, manual. Pag nagkamali ka, walang laman yung cartridge, dead air ka. Naku, dead air. Yan ang pinakaayaw nating mangyari hanggat maaari ay talagang iniiwasan natin magkaroon ng dead air sa ating mga radio shows. Sir Alex, sa paglabas po ng mga panibagong ICTs, ano po ang mga pagbabago na kayo po mismo naranasan nyo at tinatamasa nyo ngayon dahil sa mga bagong naimbentong ICTs? Ngayon, di ba, may computer na wala na high-tech na lahat din. Pwede mong iwan na 7 araw. 7 araw? Nakakaloka. Pwede na po palang walang DJ, no? Huwag lang mawawala ng kuryente. Paano po pala yan, Sir Alex, kung sakaling biglang magkaroon ng blackout or nationwide brownout? Ano pong mangyayari sa high-tech na radio stations ngayon? May sariling genset, tapos kasi yung sa Isla kasi, dito yung pinaka-studio sa may, dito sa Stars Invisibility. Yung pinaka-transmitter namin nasa
sa may Ortigas, yung tapat ng Mega Mall. Ayun. So, meron naman pala tayong mga handang generator set ngayon. So, huwag kayong mag-alala mga happy noise. Hindi tayo mawawala kailanman kahit magkaroon ng brownout dahil meron tayong mga generator set at maririnig nyo pa rin si DJ Sunshine. Nandito pa rin tayo with Sir Alex, ang music specialist and artist and events coordinator ng Easy Rock 96.3. Kinukwento niya sa atin ang mga napagdaanan niya simulat noon pa na napakasimple pa ng mga ICTs natin hanggat sa ngayon ay napaka-high-tech na natin. So, grabe sir, no? Simula reel hanggang cassette tape. Cassette tape. Tapos CD. Ngayon, wala na CD. What? Wala na rin po ba ng CD ngayon? Paano? Email na lang ang pag-send ng mga kanta-kanta. Oo, parang gano'n. So, Sir Alex, para po sa ating mga tagapakinig na gustong gumawa ng kanilang radio program, ganun, ano po bang gagamitin nila dapat na software? Ano po bang ginagamit natin na software? Windows Media Player ba yan? Or meron ba tayong special na software na talagang pang radio stations lang? Yung gamit namin sa MBC is Win Media. Naka-program na lahat from commercial songs. Bali yung gagawin na lang ng DJs, mag-talk. Naka-program sa lahat. Sir Alex, ang alam ko po sa Easy Rock, every Sundays, walang DJs na talagang on board. Pero sa program, if you're just listening, kapag nakikinig lang po kayo sa radyo, meron kayong maririnig ng mga DJ na nagsasalita at may show na may mga ini-interview. Pero wala pong DJs noon, ano? Wala, puro recordings. So, bali ang nag-take over yung technology. Pero yung gumagawa ng program is DJ pa. Nilaline up lang nila. Tapos, ipapasok lang yung tech. Yeah. So far po, ang mga naririnig ko sa inyo ay mukhang naging maganda naman po ang epekto ng mga panibagong ICT sa trabaho natin sa radio station. Meron po ba kayong mga naranasan na medyo negatibo naman na kasabay ng pag-asenso ng mga ICTs natin? Wala naman. Noong una, may mga gigs kasi yung Win Media. Pero unti-unti lang naman na cover. Sir, alam naman po natin na kahit sa ang aspeto kapag may pagbabago, medyo mahirap. Hindi ganun kadaling baguhin yung mga nakasanayan. Kamusta po yung naging transition nyo noon? From mas simple na ICTs, papunta sa mas high-tech, nahirapan po ba kayo? Oo. Pag-unti na pag-aaral mo na. Kasabay ng mga pagtanggap niyo po at paggamit ng mga panibagong ICTs, kinailangan po ba ng Easy Rock na magtanggal ng mga tauhan na hindi makasabay, hindi kayang matuto ng mga panibagong ICTs kung paano gumamit? Kinailangan niyo po bang magtanggal ng mga tauhan? Wala. Inadapt na ako. Ano yung natutunan ng mga hires at ina-adapt sa mga akin. Okay. So, imbes na magtanggal ng mga tauhan na hindi matuto ng mga panibagong ICTs, ipinatrain na lang sila. Naku, maganda yun. Kasi bukod sa hindi sila nawalan ng trabaho, natuto pa sila ng mga panibagong skill set na pwede nilang magamit. Dahil yun nga, may nagme-message sa atin sa Facebook at sa Twitter na isa pa nga daw yun sa mga pangamba na baka isang masamang epekto ng mga panibagong ICTs ay yung pagkatanggal sa trabaho ng mga happy noise natin na hindi na kaya matuto. Kasi diba yung may mga edad na talagang stuck na sila sa kung ano ang alam nila. Mahirap na sa kanilang matuto ng mga bagong teknolohiya. Yung ginagawa namin sa MBC, yung mga DJ lang, mga bata. Ay, Sir Alex, meron tayong pumasok na tweet mula sa ating Happy Noy, Chester. Naku, maraming salamat sa pakikinig mo, Chester. Araw-araw ka talagang nakatutok sa Happily Pinas with me, DJ Sunshine. Ay, naku, Sir Alex, sabi po ni Chester, minsan, mas trip kong makinig sa mga online radio kagaya ng Ustream ng Happily Pinas kaysa sa traditional radio. Hindi kaya someday mapalitan na ng mga online radios ang traditional radios dahil medyo boring na sila? Ano po ang masasabi niyo dito, Sir Alex? Bilang kayo mismo ang nakakakita ng mga trends ng mga listeners ng Easy Rock. Siguro sa Pilipinas, malabo pa yung matagal. Posible, pero malabo pa matagal. Bakit po? Kasi sa
Sa mga probinsya kasi natin dito sa Pilipinas, maraming talagang nakapagsato ng transistor radio na masarap internet. Tama! Mabuti naman Sir Alex at hindi niyo po nakakalimutan ang mga happy noise natin na hindi naman ganun kakayang bumili ng mga mamahaling bagay at mga makabagong ICTs natin dyan. Kaya sa palagay niyo po ay mananatili ang ating mga tradisyonal na media at sa palagay ko ay tama po kayo dyan. Anong masasabi niyo mga happy noise? I-chika niyo sa akin ang inyong mga reaksyon, komento at mga suggestions para sa susunod nating chikahan. Pwede niyo akong i-message sa Facebook page ng Happily Pinas, ang facebook.com/happylipinas. Meron rin akong Twitter, so pwede niyo akong i-follow at i-tweet kahit kailan niyo gusto. Ang pangalan ko dyan ay DJ Sanshine, XANSHINE. Muli, tayo po ay nagpapasalamat kay Mr. Alex de la Cruz ng Easy Rock 96.3 sa pakikipagtsikahan sa atin ng sobra-sobra para lamang talakayin ang mga epekto ng makabagong ICTs sa ating traditional media na radyo. Dito lamang yan sa nag-iisang FM radio show na punong-puno ng good news, good vibes at happiness, walang iba kundi ang Happy Lipinas! Only here at Love Lots Radio 102.3. Up close and personal with DJ Sensation.